الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. الذات والعرض. Ang zati at saka ang arabi. Sa madaling salita, ang sarili at sifat yan. Ang zati, sarili, arabi, sifat. Sarili at saka sifat. Yan yung zati, al-zatiyu wal-arabiyu. Sarili at saka sifat. Yanqasimul kulli ila dhatiyin wa arabiyyin. Inatihati yung kulli sa dhati at saka sa arabi. Sa manting, ano kayang tinatawag na dhati? Kasi ito, kailangan din natin itong malaman. Kasi, kumbaga, nandun sa manting, dito sa pinag-aaralan natin, na mayroong mga bagay na tinawag natin siya minsan doon sa kanyang sifat, hindi doon sa kanyang sarili. Katulad ng limbahan ng tayo. Katulad ng limbahan ng inutos sa pabuli ng manok. Ay, bigyan ng manok. No. No. Pagkatapos, doon sa pangalawang salita, ang bilhin mo yung malakas kumilaw, ha? Malakas. Alam niyo ba kailangan ng koko ka, matalamig ka koko, no? So yung unang salita, no, nagsalita dati. Ayun, kasi ang binanggit ko talaga yung sarili ng manok. Pangalawa, yung binanggit mo na yung malakas at kumilakot na yung salita na hindi yun dati, aaragin ko kasi pa tumanong ng kumilakot siya. Ayun, binanggit ko yung sarili. Fadhati muna ang tinatawag na zati na huwa siya na dati, no, na ibig sabihin kulli, lafaz na kulli, laysa na hindi siya na lafaz na kulli, di kharijin labas. Hindi siya labas. Sa madaling salita, no, siya ay pasok, no, anil mahiyati mula sa mahiya. Ano yung kahulugan ng mahiya? Katotohanan, reality. Mahiya o kaya hakika. Siya ay hindi labas bil kharijin. No, malaysa bil kharijin, siya ay bagay o kaya salita na laysa, hindi siya naman bil kharijin labas. Anil mahiyati mula sa katotohanan ng isang bagay. Paano? Bi'ang kana juz'an minha. Sa halimbawa na ang lagay niya ng na juz'an, isang bahagi, minha mula sa kanya, mula sa mahiya. Tulad halimbawa kamay, pakpak, di ba no? Pakpak. Yung pakpak matatawag pa rin magdat yun, sarili ng manok at iway. Ako ito lang, paborito ko yung pakpak. Ayun. Pag tinanong ka, saan yung paborito mo sa babae? Ayun. Sabi mga gano'n yung koko. Ayun. Yung koko na yun na, zati yun ang Arab. Zati yun yung koko Muna rin. Aw musawiyan laha o di kaya kapantay sa kanya laha na lamang tahiyahan ang magpulo sa musawiyan. Itong musawiyan at apun sa Diyos ay di ang kana musawiyan laha na ang lagay ng bagay na yun o kaya ang lafaz na yun na musawiyan laha, pantay laha lumahiya. Pantay doon sa katotohanan. Pantay doon sa katotohanan. Magkapantay sila. Ibig sabihin na yung halimbawa na yung sarili niya mismo. Sa
nagsasalita. Na yung nagsasalita na yun, nakaintindi man yung itansya kung gaano yung kalaki. Aliw. Pero pag sinabi na, nagsasalita, bili ka ng robot. Yung nagsasalita. Aliw. Na parang yung buong robot na yun siya yung nagsasalita. Kahit ayaw. Kahit yung nagsasalita lang na yung bunga niya, pero parang pantay na yung sa kanya. Parang siya na yung gusto. Ano yun? Parang yung robot na yung gusto. Aliw. Tingnan mo pag nagsasalita tayo, sabi mo, Allah, si Zayd nagsasalita. Aliw. Na kung totoo, siya nagsasalita lang naman na yung bibig ni Zayd. Bakit? No, kasi yung salita niya, napantay sa kanyang sarili. Hindi katulad kapag sinabi mo, yung ulo niya. Yung ulo niya, hindi sa kanya pantay. Ngunit, patatawag pa rin yung natako kasi bahagi o kaya parte pa rin yung nagsat. Watuzati, bagaimana yang magia. Wadhalika at-iyun. Dhalika at-iyun kal hayawan halin tulad ng hayop. Kasi yung tao na hayop siya. An-natiki awin natiki o di kaya yung nagsasalita. Binisba insani. Binisba sa palagay insani sa tao. Kumbaga na, kung titignan mo kaya connection sa tao, na yung hayawan at saka natin na siya na yung mismo. Wakal insani nafsi, o di kaya yung tao na mismo, siya na mismo. Halimbawa halimbawa na yung siya na mismo, kung gano'n pala hayawan, juz'un min mahiyatil insan. Na yung salitang al-hayawan ay isang isang bahagi min mahiyatil insani mula sa katotohanan ng tao. Ano ba yung tao? Siya yung tao, sabi natin, al-hayawanu an-natiku. Al-hayawani an-natiku. Wa kadhalika an-natiku, at ganoon din yung salitang an-natiku. Wal insanu, at salitang insan, na musawin lil mahiyati. Pantay siya lil mahiyati sa mahiya o sa reality. Kasi pag sinabi mo nagsasalita, katulad kayo na bibili ka ng manok, yung tumidilaw. Yung tumidilaw na siya na mismo yung manok. Kaya yung nagsasalita na siya na mismo yung tao. Huwag mo na sa rahon. Wal arabi, at ang pangalawa ang arabi, na makana kharijan anil mahiyati, bagay na ang lagay niya na bagay. Na kharijan, labas, anil mahiyati sa reality, labas siya. Halimbawa yung tao na yung damit niya, labas yun sa tao, yung kasama sa tao, yung utuwa niya. Wadhalika kadahikin, at ang halimbawa ng aralin, na kadahikin tulad ng pagtawa. Yung pagtawa, labas yun. Nagpap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 ag
hindi siya tatawa. Wa abyada at yung puti. Binisbati connection no limahiyatil insani sa sarili o kaya reality katotohanan ng alisa. Ang al-kulliyatul khamsu. Sa mantik, meron silang tinatawag na kulliyat khamsu. Siya kilid sa mantik na nagtuturiran sa kulliyat khamsu. No. Gusto niyang talakayin yung tinatawag na al-kulliyatu al-khamsu. Mga kulli na 5. Yan pasimul kulli ad-dati ila. Hinati-hati si kulli na zati saan? Ila, 1, 2, 3, 4, 5. No? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Tatlo lang pala. No? Kailangan mag-uwi na yung tatlo dito. Tapos yung Arabi, 1, 2. Bali 5 lahat. Nuturo na kulliyat al
khams. No? Tingnan nyo man doon sa pinakababa, sa dulo sa pinakababa, yung pasimul nakalapigilan. Buwitan nyo yan, may bibigyan mo ulit doon. Parang ito yung pagkasulat din yung libro natin ng piki. Mas maganda nga lang ito ng konti. Ayun. Yan pasimul kulli ad-dati ila. Hinati-hati si zati saan? Sa una, ma huwa tamamul mahiyat. Bagay. Huwa siya na bagay. Tamamul mahiyati kakumpleto. Al-mahiyati ng hakikat ng katotohanan. Al-mushtarikati na nagsalo-salo apradu ang mga aprad niya, apradu mga aprad ng bagay. No, apradu kailmun sa mustarika. Wa yusamma an-naw'a at pinangalanan siya na mahuwa. Tamamul mahir ang mustarikati apradu an-naw'a ang tawag sa kanya naw. Gusto niya kalala. Now, halimbawa, no, insanin, halimbawa ng salitang insan. No. Fa'innahu nakatotohanan siya na insan, musawin lil mahiyat, pantay siya sa mahiyat. Pantay siya sa mahiyat. Ano ba yung mahiyat niya, yung reality? Ano ba ang katotohanan niya? Wa huwal hayawanu an-natiq. No. Wa huwa at siya na al-insan na al-hayawanu an-natiq. Siya na yung tinutukoy natin na hayawanu natin. Na yung insan at saka yung hayawanu natin na pantay rin. Ano halimbawa? Halimbawa, bibigyan mo ng kaulugan yung electric pan, no? Ang electric fan ay siya yung makinarya na nagbibigay ng hangin. Na ano ba yung nagbibigay ng hangin? Di electric fan, sino yun? Pantay sila, hindi. Siya na yun. Di yun doon sa kanya. Yun yung tinatawag na pantay. Tutunaw. Kung sasabihin mo ano ang afrad ng hayawan natin, sabi mo si Zaid ang aprad ng mga hayawan natin, sabihin mo Amerikano, Pilipino, mga aprad niya yun, hindi. Mga aprad niya yun. Yung insan, aprad din ba niya yung Pilipino, Amerikano? Oo Lagi yung insan, siya na yung hayawan natin. Pangalawa, ma huwa juz'ul mahiyat, bagay na siya na bagay na juz'ul mahiyat. Isang bahagi lang ng mahiyat. Isang bahagi ng katotohanan ng isang bagay. As-sadiqi, no? As-sadiqu, no? As-sadiqu, sifat dun sa Diyos. As-sadiqu, na sumasakop alayha sa kanya sa mahiya. Ginawa ko na buwan. Mahi itong pangalawa na siya daw ay isang parte doon sa katotohanan na sakop niya yung katotohanan niya. Wa ala ghayriha at sa iba niya, iba sa kanya sa mahiya. Sakop niya na mismo yung bagay na yung mismo na tinutukoy at yung iba pa sa bagay na. Anong halimbawa? Halimbawa ng tinatawag natin na hayawan. Yung hayawan, yung hayop-hayop na yan, na parte yan ng tao. Parte yan kasi isa sa katawan ng tao, hayop, aliw. No? Tapos bukod pa doon sa parte siya, parte niya yung tao, kasi solid alayha. No, sakop niya yung tao, nasakop pa niya yung leon, yung tigre. Kung titignan mo, leon, tigre, nagustuhan niya tao. Yan, sakop yun, no? Ayun yung tawag na, wa ala ghayriha at sumasakop sa iba sa kanya, iba doon sa mahiya. Ang dadaan niya na yung mahiya, yung tinutukoy. Hakikat, reality, and translate yan, pero ang ibig sabihin niya, yung tinutukoy natin ang bagay. Pag sinabi natin na hayop, alam na natin kung anong hayop. Na yung hayop na yun, yung hayop na yun,
meron siyang tinatawag na tao at meron din siyang tinatawag na langit. Meron din siyang tinatawag na dunya. Wa yusamma al-jinsa at pinangalanan siya ng mga Jusul Maria as-sabiq alaiha al-jinsa ay pinturong na jins. Kung titingnan ng pagkakaiba ng jins at saka naw na mas malak na ilang jins kaysa sa naw. No, kasi ang tinatawag na naw na siya na yun mismo. Siya na yun. Siya na yun mismo. Aliw. Anong halimbawa niya? Halimbawa niya ng manok, no? Manok. Na yung manok ng lagi dun, so magkaparehas yung basilan at saka yung native. Aliw. Ang nagkakawa na magkaparehas sila, aliw. Ng genes na magkaparehas sila. Pero yung naku nila na magkaiba, sa uri lang sila magkaiba. Yun na genes at saka now, na kung ito-translate natin salita na natin na lahat pag-uri. Ayun, sana mas malawak yung uri o yung klase. Parang mas malawak yung klase, no? Anong klase ano? Mas malawak, lagi nilumak na rin. No? Ganito na lang, yung now, ang translate natin dyan, uri. Tapos yung genes, ang translate natin dyan, klase. No. Kasi sa English kasi na-air dun sa genes na species. No. Yeah. Species. Ito na species ang tawag. Na yung now, hindi ko alam. Ito na English niya. Ang English ng now na kind. Ano yun? Kaya lang na hindi tatama yun sa English. Meron pang ibang English yun. Nahu hayawanin, halimbawa ng hayawan. Pa'innahu nakatotohanan siya na hayawan, na juz'un min mahiyatil insan. Siya ay parte ng katotohanan ng isang tao. Kasi yung kahulugan ng tao na hayop na nagsasalita hayop. Na yung tinatawag na Indian na hayop ay parte ng kahulugan o kaya ng sarili mismo ng tao. Wasadikun alal insani at sumasakot pa siya sa tao. Sakot niya yung tao. Wa ala ghairi at yung at sakot ala ghairi insan at iba pa sa kanya, iba pa sa tao. Ano yun? Min anwa'il hayawani mula sa mga uri al-hayawani ng mga hayop al-muhtalifati na magkakaiba ma'ahu kasama niya kasama ng al-insan fil mahiyati sa katotohanan. Ma'ahu ma'al-insan fil mahiyati sa katotohanan. Anong katotohanan ng hayop at saka tao? Yung hayop. Ano yun? May isa sila nagpili sa mahiyat. Yan ano ito? Yun yung pangalawa. Yung na genes. Luis now, genes. Tapos na. Pangatlo, ma huwa juz'ul mahiyat, bagay na siya na bagay na juz'ul mahiyat. No. Juz'ul mahiyat. Siya yung juz'u ng mahiyat. Juz'u ng mahiyat. Juz'u o kaya parte ng katotohanan al-khassu biha, na exclusive biha bil mahiyat. Exclusive dun sa mahiyat. No. Li-afradiha al-mumayyizuna na iiba siya. Siya na al-juzu, na juzu li-afradiha sa mga afrad niya, afradil mahiyat. Naiiba siya. No. Al-mumayyizun, nagpapaiba siya na juzu li-afradiha para sa mga afrad niya na mahiyat. Nagpapaiba an afradil haqa'iqi, mula sa mga afrad al-haqa'iqi ng mga mahiya, mga reality, iba yung haqa'iq at saka mahiya ng magkaparehas ang kahulugan. An afradil haqa'iqi, mula sa katotohanan, mula sa mga afrad ng isang ng mga katotohanan ng mga mahiya. Al-ukhra na iba pa dun sa tinutukoy mo ng mahiyat. Mamaya, bigay tayo ng halimbawa.
al-mushtarikati ma'aha, na magkakasama, magkakasalo ma'aha ma'al mahiya fil jinsi sa jinis, kung sa klase na magkakasama sila sa klase. Ang mamaya wa yusamma faslan, at pinangalanan siya ng mahuwa juzul mahiya faslan. Umayo. Halimbawa ng paslan, mislu natiqin. Halimbawa niya natiq, na painnahu, nakatotohanan siya na salitang natiq, na juz'un, isang parte, min mahiyatil insani, mula sa katotohanan ng tao, na khasun biha, exclusive biha sa kanya, exclusive sa kanya sa mahiyatul insan. Mumayyizun, pinaiiba niya, li afradiha, ang mga afrad niya, afrad ng mahiyatul insan, an afradi, mula sa mga afrad al-haqaiqi, na mga bagay-bagay o kaya katotohanan, al-ukhra, na iba pa, al-mushtarikati, na nagsalo-salo, ma'amahiyatil insan, fil hayawani, sa tinatawag na hayop. Sa tinatawag na hayop. Katulad sabi niya ng salitang natin po. Ganito kasi hayawan. Hayawan. Yung hayawan, na kung titingnan natin na ito lang yung jeans. Jeans. Tapos, pag sinabi mo na insan, ito na yung tinatawag natin na naw. Kasi isang uri mula doon sa klase ng naw. Insan. Kasi dito sa hayawan na ito, ang insan, isang naw. Lagi na ito rin yung ito na. Hayawan nun. Jinson, halimbawa, ang Jinson, hindi ginseng yan, Jinson. Halimbawa natin, hayawan. Halimbawa natin, hayawan. Tapos, pagbaba ni hayawan, siyempre marami siya. Ano yun? Marami siya. Merong insan, merong asad. Yan. Yung lion, merong tiger. Namirul, merong tiger. Bida-bida, kasama yan, sakop yan ni hayawan. Sakop niya. Kasi yung insan, tawag pa rin sa kanya, isa sa katawan ng tao, hayop. Pero hindi lahat ng parte ng tao hayop, pero matatawag pa rin siya, hayop. Tulad ng layon, hayop. Tapos, meron din itong mga bahagi. Meron din itong mga bahagi. Halimbawa, isa natik, nagsasalita. Ano ba? Ano ba yun? Ano ba ang nagsasalita? Ta'lim, halimbawa na nag-aaral, So, kung titingnan mo itong mga bagay na ito, na sarili yan ng alin? Sarili na yan ng tao. Kasi yan, kumbaga na yan yung tanda niya eh. Hindi yan ipagtuwan sa ano ba yung tawag natin doon? Meron na akong kwano. Kumbaga na yan ang pagkakakilanlan doon sa tao na magiging eksklusibo na. Kaya nga pag sinabi mo, al-insano, pag magbagawa ka ng talip ng al-insan, hayawan, natin. Bakit? Kasi pag sinabi mo al-insano, hayawan, parang sinabi mo na yung leo din, tao, Pero pag dinagdagan mo, nagiging doon sa paslon. Ito yung tinatawag na paslon. Yung nagsasalita, yung nag-aaral, yung nagtuturo, nabang namilay yung alay ng nagtuturo. Na ano ang mumayis dito? Ano rin ang bibigay natin na kay asal na sa kanya lang, na hindi wala sa tao? Ako mabangis dito. Hindi naman na yung nagtutalo niya. Halo pa lang, mukhang mabangis na. Ano yan? Pangil. Tingnan mo yung ngipin mo.
sabi nga naman, ano ba yung tawag mo sa tunog ng leon? Tahol na lang. No, tahol. Yung tahol na, kapag nangyayari ka ng tawa, tumatawag. Ayun. Kaya pag sinabi mo, halimbawa kabayo, kabayo, sabihin mo hayawan, no? So, hilod. Yung kabayo na tumatawag. Kaya, aso, no? Anong aso? Sabi mo hayawan, no? Aso na, aso. Hayop na tumatawag. Alam mo na kung ano yun. No, kahit hindi sa'yo sabihin yung aso, alam mo na. Di ano? Katulad din ng leon. Halimbawa yung tunog ng leon na brrr. Hayop na brrr. Aliw. Alam mo na yun, nangyatay. Hindi mo naman pwede sabihin na pag sinabi mong hayop na tumatawag ng tiga, tao yun. Ano ang update niya? Na yun ang tinatawag na pasal. Ano ang ibig sabihin ng pasal? Yung magpapaiba doon sa mga kapantay niya. Pag yun na malalayo na mayroong aso, napantay lang kayo ng isa. Kasi nagmula sila doon sa isa doon sa hayawan. Ayun. Na mayroon bang mas malaki sa hayawan? Anong mas malaki sa hayawan? Shape. Bagay, no? Shape. Bagay. Mas malaki na naman yan. So itong shape na ito, isang bahagi lang yung hayawan. Ano? Ano kang ibang shape? Ano ba? Katulad ng mga halimbawa shajaratun, puno. No, shajaratun, puno. Naging nga shajaratun, na parang dito rin ang style niya. Ayun, parang dito rin ang style niya. Kaya lang ito, ang tawag dito sa Jenson na ito na Jenson Parin. Darating din tayo na. Jenson Parin. Jenson Parin. Kasi ito kasi ang tawag dito Jenson. Jenson Baid. Jenson na Baid. Jenson na napakalayo. Klase din niya, no? Klase, kaya lang klase ng malayo. Ito kasi na klase ng malapit. Pag gagawa ka na ng pagkakakilanlan, bagay na tumatawag, okay mo ito. Kaya lang masyadong malayo ang agwat. Pag sinabi ng bagay na tumatawag. Ang nababagay talaga na sasabihin mo hayop na tumatawag. O kaya sabihin mo hayop na tumatawa. Ano yun? Ano hayop na tumatawa sa hayop? Tao. Yung gorilla ba? Yung ba tumatawa yan? Hindi. Ayun. Paano kaya sila tumawa? Yun yung tinatawag na pagkakakilan na exclusivity. Kaya masabi niya dito, khasun bihi. Khas sa kanya at iniiba niya yung iba. Layo ito mga. Kaya, pag tatawagin mo yung isang bagay, yung bagay na tumatawag, okay na yun. Kaya lang masyadong malayo yung bagay. Layo, isang bagay. Okay, so tanong nila yung tanong bagay. No. Wa ala hadha at dahil dito sa tatlong ito, natakunu aqsamu zati na mangyayari na ang pagkakahati-hati ng zati na salasa tatlo. Unang-una an-naw, pangalawa al-jins, pangatlo al-hayaw, ay al-paslu, wal-paslu, pangatlo paslu. An-naw'a wal-jinsa wal-paslu. Basahin an-naw'a wal-jinsa wal-paslu. Mas badal mo sa lasa-lasa. Kung gano'n may pasimul awad ila at pinatihati na naman si Arabi sa una, ma huwa khasun bil mahiyah. Ma bagay na huwa siya na bagay na khasun exclusive lang bil mahiyah sa sarili. Sa katotohanan ng isang bagay. La yattasifu bihi illa afraduha na naglagay alit kung sa pagitan ng urat sa kanal. No, la yattasifu hindi nagkakasipat bima. No, illa maliban afraduha, maliban yung mga afrad niya, afradul mahiyah. Mislu dhahikin, halimbawa ng pagtawa,
binisbati lil insani. No, connection sa sarili ng tao. Ariyo, na pag sinabi mong tumatawa na pati yung kamay, ariyo na tumatawa, pati yung paa tumatawa. Bakit? Kasi yun ay pagkakakilala sa tao. Exclusive yun ng tao. Waqadir ala ta'allumil lughati, at yung may kakayahan ala ta'allumil lughati, sa pag-aaral ng salita. No, kadhalika ganoon din. Kung ganoon na wayusamma khassatan. Ang tawagan dito, no, na khassatan. Lagi niya, no. Halimbawa na ito na, mahuwa khassan bil mahiyya. Siya mismo ay khass, eksklusibo sa mahiyya. Ay nagturo na khass. Nagturo na khass. Exclusive sa kanya. Tulad ng halimbawa ng pagtawa, na exclusive lang yun talaga sa kanya. Kasi yung pagtawa ng simpat ko. Simpat yun, kakabigay ko. Maya-maya, nasabi mo na yung tawag dito. Maya-maya, nasabi mo yung paslon at saka yung pasato na makaplangidi. Yung paslon na yun, nakaizati yun, siya mismo yun. Di ano? Pag sinabi mo ang hayop na nagsasalita, sino yun? Ibig sabihin, yung tao na siya mismo yun. Di ano? Pero pag sinabi mong tumatawa, yung pagtawa na nalabas mo yun sa tao. Ito o siya, na kapag merong tao na hindi tumatawa, merong tao na tumatawa. Sino hindi tumatawa ba? Dito sa mga kaklase mo, sino hindi marunong bigit mo? Si Ahmad. Bawa si Ahmad. Yung si Ahmad. Si Mahmud na kagad. Kasi hindi siya tumatawa. Ano yun? Bakit? Kasi yung pagtawa ay labasan. Labasan. Labas doon sa sarili no. Minsan. Tulad ng kulay na puti. Yan. Hindi lahat ng tao na puti. Meron din iba kulay. Meron din kulay pula. Meron mga kulay pink. Kulay pink. Yan. Ito na panglabas. Kaya ngayon natin ang tawag doon araw din sifat. Nagdiyong lagi ito sifat, exclusive lang sa kanya, doon sa insan, siya lang yung may sifat na pagtawa. Kasi yung kambing na hindi makatawa, yung kambing hindi tumatawa. Wayusamma at pinangalanan siya na mahuwa khasun bil mahiyati, no, khassatan. Ay bututan ron sa mantik na khassa. Ay bututan na aradi khassa. Aradi khassa. Pangalawa, ma huwa mushtarikun bainal mahiyati wa ghayriha min al mahiyat. Bagay yan ni sifat o kaya arad sifat na huwa siya na bagay na mushtarakun na pinagsasaluhan bainal mahiyati sa pagitan ng mahiya, sa pagitan ng bagay na tinutukoy natin, wa ghayriha at iba sa kanya, iba doon sa bagay na tinutukoy natin, yung ng mahiya. Ano yun? Ano yung ghayriha? Minal mahaya, jamo sa mahiya, mula sa iba pang mga bagay. No, mahiya mula sa iba pang mga katotohanan. Mislu abiyaba, halimbawa puti, binisbati lil insani. No, na connection sa tao, yung puti na connection sa tao, na pag-innahu na katotohanan siya na al-abiyad, na yatasipo may nagkasipat bihi sa kanya na al-abiyad, al-insanu yung tao, wa ghayruhu at iba sa kanya ghayru insan. Kasi hindi lang naman ang tao ang may sifat na puti. Pati rin pati yung tela may puti, pati yung wa yusamma aradan amman, at pinangalanan siya ng mga mushtarakun bainal mahiyya wa ghayriha. No, aradan amman, arad am, sifat na pang-umum na meron sa tao
meron doon sa tinutukoy natin at meron din doon sa iba na hindi natin tinutukoy. Eh, doon sa tinutukoy na yung ngayon yung binabanggit natin na yung ikinukwento natin siya. Tapos hindi lang siya ang meron, yung hindi pa natin kasama sa kwento. May ako dito, hindi patuloy doon sa mahiya. Yung katotohanan ng bagay na tinutukoy natin. Wa bidhammi hadaini al-qismayn. No. Wa bidhammi at iipon. No, hadaini itong dalawa al-qismayn na bahagi na ito. Yani bahagi ng Arabic ila aqsamid dhati al-muqaddimati. No, ang maganda dyan mutaqaddimah, hindi muqaddimah. Ganito pag meron tayong iko-correction na libro, nasasabihin natin la'alla as-sawab al-mutaqaddimatu. La'alla as-sawab al-mutaqaddimah. Kumbaga na, ano mo yan, al-muqaddimah na hindi muqaddimah ang kaulugan niya, bagamat al-mutaqaddimah. Pag ito halimbawa, meron kang napapansin mo sa libro na medyo mali. No, medyo may pagkakamali, nasasabihin mo la'alla as-sawab. Ano yung sabihin niya la'alla as-sawab? Maaaring ang tama, o kaya sana ang tama ay al-mutaqaddimah. Kasi yung muqaddimah na yung pinauna. Aliyo, pag sinabi mo mutaqaddimah na yung nauna, bidas o pinauna o yung nauna. Aliyo, kasi yung nauna na yung bagay yun, aliyo, yung pinauna na mayroong taong nagpauna sa kanya. Kaya ganun, no? O kaya sasabihin mo, isa pa na sasabihin mo, la'alla al-dhahira al-mutaqaddimatu. No, sana na ang mas klaro na ibig kasi ay salitang mutaqaddimah. No, sa pamamagitan na iipon itong dalawang bahagi na ito ng Arabic ila aqsamid dhati sa damdam ipon ila sa aqsami mga bahagi az-zati ng kulli zati. No, al-mutaqaddimati na nauna natapuno na magiging aqsamul kulliyyi ang mga parte ng kulli na 5. Saan yun? Unang-una nauan, jinsan, faslan, khasatan, at saka aradan, aman. Yan lima. Yan lima. Tapos uulitin niya siya. Uulitin niya. Wa tu'rafu hadhihi al-aqsami at makikilala hadhihi al-aqsamu itong mga uri na ito, itong mga hati na ito, bahagi na ito, indal manatiqati sa mga ulama ng mantik. No, anong tawag sa katawagan niya? Bil kulliyati al-khamsi, sa tawag na kulliyat khamsa. Kapag tinanong ka, ano-ano ang mga kulliyat khamsa? Ikanaw, jinsun, faslun, aradun, khasun, aradun, amun. Yung ano ito? Wa ilayka tawdihuha. At handog sa iyo ang paglilinaw sa kanya sa kulliyat khamsa. Kurma na niya. Kurma na niya. Ulitin niya. Kasi pagkatapos nito, tungkol tayo sa tinatawag na tayo, pagkakakilala ng isang bagay. Pagkakakilala ng isang bagay. Paano mo kaya sasabihin yung katotohanan ng isang bagay? Ay naman tayo na pagkakakilala. Na paano mo masasabi yung pagkakakilala ng isang bagay? Oy, Tol, si Zaid po, ayaw si Zaid. Zaid, aliyo. Ang tawag sa kanya, Zaid, nakailingas ka niyang kilala. Kailangan ng takip. Ano yung takip? Ipakikilala mo siya. Ito si Zaid, anak ito ni Tito. Aliyo, Tito Alex. Aliyo, di niya betul. Aliyo, niya betul.
anak ito ni Tito Alex. Kaya di ko ba kang ginawa Alex? Bakit? Mapasa. Halimbawa doon sa lugar ninyo na ang nagngangalan Alex na tatlo. Yung tumambuka Zaid na yung may pangalan na Zaid tatlo. O yan, tol, ito si Zaid. Sino to? Anak ni Alex. Anak ni Alex. Masyado marami yung tanong. Ay, kahit na hindi ka lang magsasayang ng laway, nagsasayang ka ng laway kasi sa tuwing bibigay ka ng salita ng kulang-kulang. Ano yung ibig sabihin ng kulang-kulang? Yung hindi pa maintindihan ng tao. Yun ang sunod. Nauumiraw ka Tito Alex, kaya mayroong tinatawag na pastor, mayroong tinatawag na Aragon, Pas, at mayroong din tinatawag na Aragon, na mga lain. Yan ang kung sabi. Siyempre, papakilala. Tulad ng electric fan. Paano ipapakilala ang electric fan? Tulad yung mga iba dyan. Inutusan bumili ng pecha. Hindi niya kilala ang pecha. Ariyo. Na kailangan itahin ko sa kanya kung ano ang pecha. Ariyo. Halimbawa, mangga. Na yung bata, yung bago-bago na bata, na kailangan mo sa pakilala. Ito. Diba yung bagay na hindi mo alam na kailangan itahin? Na pag magtayo ka, nag-ipagusan na ka. Yung Jenson Baib, Jenson Karib, yung tinatawag na naukon o kaya insan. Insan, yung mga pastor. Hindi naman, paggagawa ka ng pagkakakilala. Halimbawa, hindi mo kilala ang cellphone. Kasi bigla kang nabuhay sa palang mapapala ng Nabi ng Alisa. Halimbawa si Sally. Sally, nandito ka sa panahon ngayon. Hindi mo kilala ang cellphone. Kailangan mo papakilala sa kanyang jalali mo siya. Hindi ang kala. Ano yung cellphone? Ganito. Isang makinarya o kaya isang teknolohiya. Yung teknolohiya na masyadong malawak yun. Yan. Pag sabi mong isang kagamitan, mas malawak ka. So kailangan gagamit ka ng salita na madali siyang mahuli. Maghuhuli ka na nga lang ng manok na may kakakain na kayo bukas. Naong manok na healthy, meron kayong mga puti na wat? Anong meron kayo? Kung saan mo ba sa tela o sa model, nakapan naman para mapit. Ibuhag mo yung tala mo. Nadigasan dito tawa-tawa niya, tumatawag mo. Bakit? Dairy kaya. Dairy. Ano yun? Diba? Bibili nga ng kuha. So, pag ipapakilala mo natin, ito yung mga gagamitin natin, yung mga pastor, yung mga naukon. Kailangan marunong kang manguhuli ka lang ng manok na meron na nga, halimbawa doon sa malaking lupa na yun, at ikaw tawag yung ganun doon, halimbawa yung kung nakaharang ka ng maayos, yung parkingan ni Bosa, pilitin mo muna makapasok doon para medyo malapit mo makulong. Bagyo mo ito, ang lawak ba? Nayang mo rin sa ang lawak-lawak, na makabulang kayo. Ganun din sa isip kapag gagamit ka ng salita, nabibitawan mo na yung sigurado, may kilala. Kasi malalaman mo naman doon sa kaharap mo. Katulad kayo na gusto mong ipakilala kayo si Zayn. Hindi niya kilala. Nag-gumiraw ang anak yan ni Alex. Nakagi Alex, namiyari daw na Alex. Ano yun? Nagbitaw ka lang ng salita sa iyo. So, ibig sabihin, pag nagsalita ka na, hindi mo tumbok, hindi mo tinamaan yung totoong dapat mo sabihin. Mas dahil yun, nagagamit ka ng maraming tinta, nagagamit ka ng maraming laway kung sa salita, kung sa pagsusulat, nagagamit ka ng maraming tinta, nagagamit ka ng maraming space, na yung mga space na yun na produce sa mga sayang, na yung mga nasayang na yun yung tinatawag na kumbaga na isa sa kumbaga na kakulangan ng isang ulama ng mantik. Kailangan na turuan ng point. Yung sabi natin point to point na. Magpapakilala ka nga lang na meron ka pang ipapakilala na wala pa sa point to point. Ay, binigyan ng pechay. Ano ba yung pechay? Kabulay yan eh. Kabulay. Niya ako mas inarapa pa man ito.
Ano yun? Ay, niya kilala. Yung fake China yun. Na yun yung ganito. Pakilala mo lang agad. Dahil hindi pabalik-balik. Ano yun? Biligado ng niyog, ha? Ariyo. Na yung hindi gumagamit ng puntak, ang ginagamit niya yung parang, takbo dito, takbo dito. Jala, biligan ng niyog. May ako mahawi din yung sundo. Ando, pupura, bahal pa rin, coach. Ariyo. Nakakilagi dito lagi yung video, magpulatan na ako. Magpulatan na ako. Kailangan na puntos yung salita mo. Pag ako, managdag na yung matasan niyo. Eh, nagtimasan nila yung nasulat ng bawang bayan. Tinutulog ka